Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, nakatapos na tayo dun sa mga lucky indoor plants for 2024. Ngayon naman pumunta tayo sa mga lucky outdoor plants para sa susunod na taon. So syempre bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So yun dito, sa ginawa nating listahan, syempre may mga pwede sa indoor at pwede rin na pang outdoor plant. So ito yung mga makikita mong mga pwede nga sa loob ng bahay. Pwede mo ring i-display sa labas ng bahay nyo, sa bakuran nyo, o kaya doon sa inyong garden. Depende. Kasi may mga areas, may mga outdoors naman na shaded, na maraming puno, na hindi nasisikatan ng araw. Kaya yung mga houseplants natin, pwede din nating i-display. At meron din naman dito na mga kailangan talaga or kayang-kaya niyang i-tolerate kahit pa yung full sun. At ito na nga. Ang number 1 sa ating listahan ay itong tinatawag na desert rose or mas kilala dito sa pangalan sa atin na adenium. So itong adenium kasi pwede ito sa loob ng bahay at mas lalong pwede siya sa labas ng bahay natin sa outdoor. Kasi nga ito kapag inilagay mo lang siya or i-display or itinanim mo sa ground, nagiging puno siya kapag pinabayaan natin. So kung halimbawa gusto mong nasa sayo na, kung halimbawa pwede mo naman siyang ilagay sa container, sa maliit na container or sa pot para at least makontrol natin yung paglaki ng mga adenium. Pero ito kasi nga nag-originate siya sa Africa pala at saka sa mga Arabian countries. Kaya kita nyo naman, kaya nga siya tinawag na desert rose kasi kayang-kaya niyang i-tolerate yung ganung katinding init. And mas gusto talaga nila yung naiinitan sila kasi doon mas gumaganda, doon mas lumalabas yung mga bulaklak nila kapag maliwanag na maliwanag. Sabihin na natin from shaded to full sun, kayang-kaya nitong i-tolerate yung kung gaano mang katindi yung init na yan. Wala kayong magiging problema pagdating dito sa halaman na to. At ang isa pa is itong adenium, napakaraming pagpipilian na kulay ng bulaklak na pwede nyo makita. So kung halimbawa naghahanap kayo ng mga adenium, mas maganda kung meron ng bulaklak para at least kita nyo na kagad kung alin ba yung mga mas prefer nyo, ng mga makukulay na bulaklak ng mga adenium. And ito nga pala, kapag inilagay natin siya, itinanim natin siya sa ground, sa bakura natin, pwede siyang maging puno siya and pwede siyang lumaki ng 10 feet or more, tapos pwede siyang mag-spread out ng hanggang 6 feet or more. So, depende kung paano natin sila kukontrolin. And yun nga, kung halimbawa ayaw natin lumaki ng ganun, pwede naman natin siyang ilagay sa mga small containers para at least ma-stun natin yung growth nila. Pwede rin natin siyang i-incorporate or isama sa mga landscaping natin kung halimbawa gusto natin na may landscape or magpapa-landscape tayo. Like kung halimbawa yung tema ng garden natin, gusto natin yung mga tipong Mediterranean, tropical, o kaya mga desert-like na mga landscape. So ito, pwede itong i-incorporate sa mga ganong project. And ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang tinatawag na lucky bamboo. Itong lucky bamboo, hindi talaga siya nawawala sa mga lucky outdoor plants, lucky indoor plants. And kadalasan ito lumalabas talaga kapag ganitong panahon, lalo na kapag yung December, lalong-lalo na kapag papalapit na yung Chinese New Year. So, dyan na yung makikita nyo yung mga iba't ibang designs, yung mga pagoda, yung mga tower ng mga lucky bamboo na makikita nyo sa iba't ibang garden center o garden shop. And eto naman, pwede din siya sa labas ng bahay natin. Pwede siya sa outdoor. So, dito, sa tingin ko, kung halimbawa, depende kasi, meron tayong nabibili na, syempre, pagka mga houseplants lamang or pang indoor pala, maliliit lang yung yung tawag dito, yung size na binibili natin. Pero ito kasi may mga nabibili ito ng 5 feet, 6 feet, yung matataas talaga na parang tower na naka-braid. So depende na lang kung saan nyo gustong ilagay sa sa garden ninyo. So ito lamang, kung halimbawa binili nyo siya na nakalagay siya sa loob ng garden, hindi natitirikan or tinatamaan ng direct sunlight, kailangan natin paunti-unting i-train tong mga to para at least hindi naman mabigla yung dahon o yung buong puno, yung buong halaman kasi maaaring masunog yung mga dahon nito kasi syempre nasanay na siya. Yun na yung environment niya, hindi siya tinatamaan ng direct sunlight. So kapag inilagay mo siya sa direct sunlight, masusunog talaga to.
And ito, tested na to kasi pwedeng-pwede talaga siya sa labas dahil meron kaming mga nakatanim nito sa labas. Although ito, parang naging hedge na lang namin or hindi na yung sasabihin mong pang-display siya. Parang naging pambakod na lang namin sa gilid and tinatamaan siya ng direct sunlight. Pero yun, kayang-kaya niyang i-tolerate yung full sun once na nakapag-adapt na siya doon sa environment na yon. And dito, yun, paulit-ulit nating sinasabi, may mga depende kung halimbawa naniniwala kayo sa feng shui, sa mga ganito, sa mga lucky plants. Meron yan, yung mga mabibili nyo kasi iba't ibang magkakaiba ng iba't ibang numbers ng stocks, may iba't ibang meaning din yan. So, depende na lamang kung ano yung gusto nyong ma-attract sa darating na taon. So ito lamang ay sa mga naniniwala po lamang. Pero other than that, itong mga halaman na to kahit hindi tayo naniniwala sa feng shui, reference lang naman kasi ito, pwede or magandang pang-display talaga sa bakura natin or even sa loob ng bahay. At ang susunod naman sa ating listahan, ito hindi rin to nawawala. Mapa indoor, mapa outdoor, ito yung tinatawag nating jade plant. So naging popular ang jade plant. And favorite to kapag pagdating sa mga feng shui na mga lucky plants. And kino-consider pa nga to na pangregalo sa mga kaibigan natin na negosyante kasi lucky daw ito sa mga, yun nga, sa wealth at saka sa friendship. Kaya ito ay ang sinisimbolo nito or ang ito yung ginagawang isang pangregalo sa mga business owners or sa mga kaibigan natin. So ito, ang availability nitong halaman na to, madali lang siya. Mabibili kayo ng mga na mga maliliit lamang na pot hanggang sa palaki. Actually, mas mahirap hanapin yung medyo lush na or yung malalaki compare mo dun sa maliliit. Kasi kapag kadalasan yung mga succulents coming from Baguio, yan, mayroon silang nasa maliliit lamang. And ito, pwede din siyang pangbakura natin sa labas ng bahay natin. Kung halimbawa ang project natin kunyari ay desert nga or yung katulad ng sa adenium. So, pwede nating i-incorporate sa landscape natin. And ito, lumalaki to. Kaya lang, syempre, siguro ang pinakamalaking nakita ko na nito, around 6 feet to 8 feet. Talagang naging bushy na siya. Sobrang kapal, sobrang lapad. And around siguro mga hanggang 4 feet yung na-spread niya na. Para siyang cypress na malalaki yung dahon. Kasi yung cypress, medyo pino siya, parang pine tree, di ba? Tapos pag ganun lang siya. So, ganito din yung jade plant, pero sa tingin ko, matatagalan bago siya makalaki ng ganun. Maliban na lang kung yun nga, nasa ground, pero aabutin pa rin talaga ng years bago natin mapalaki ng sobrang laki itong mga jade plant na to. Kayang-kaya niyang i-tolerate ang full sun, kasi syempre, ito, yung makakapal na leaves niyan, punong-puno yan ng tubig na nagagamit nila, nakakapag-keep sila dyan ng water para at least ma-maintain nila or kahit hindi mo sila, mga drought tolerant tong halaman na to kaya kahit hindi mo sila madiligan ng mga ilang araw, kayang-kaya niyang i-maintain. Kasi yun nga nagiging problema dito sa mga jade plant Kapag ka-overwatering tayo, dyan nagkakaproblema, dyan ang lalagas, namamatay yung yung dahon, nanlalagas na mapapansin nyo na lamang na nagkakaroon siya ng odor. Pagkatapos malambot, malabsak, tapos manlalaglag, nagkukulay brown. So, ibig sabihin nun, overwatering. And ito kasi mga jade plant din, kung halimbawa hindi natin nalalagyan ng fertilizer, importante may fertilizer pa rin to. At saka, kung hindi ganun kaliwanag, yung pinaglalagyan natin, halimbawa ilalagay mo kung mapapansin nyo, kung meron kayong jade plant tapos nasa loob ng bahay, nagiging leggy siya. So, ibig sabihin yan, kulang sa sunlight yung inyong mga jade plant. So, kaya kayang-kaya niya, halimbawa, mas maraming liwanag, mas tinatamaan siya ng direct sunlight, mas doon kumakapal, gumaganda, at yung spaces niya in between doon ng mga dahon is maiiksi lamang. Kaya susunod naman sa ating listahan, etong napakagandang mga snake plants. Pagdating dito sa snake plants, yun, pwede talaga siya pang-outdoor, pwede rin siyang pang-indoor. Isa to sa mga indestructible at pinaka-favorite natin na halaman dito sa ating vlog. Kasi nga, sobrang flexible nitong halaman na to. Kahit saan mo siya ilagay, kahit pang-display, pang kung saan-saan, sa madilim, sa maliwanag, sa direct sunlight, kayang-kaya niya. Kaya kasama to sa listahan. And for 2024 pala. Pagdating dito sa snake plants, ito, katulad siya ng jade plant, kaya niyang i-tolerate yung full sun. Pero,
unlike ng halimbawa, pagka ito nakalimutan natin siyang diligin, mapapansin nyo na matutuyo at madadry talaga yung mga gilid dyan magsisimula, tsaka yung tip. Kaya make sure na ito ay hindi tayo nagkukulang sa dilig. Ngayon, kung halimbawa, ito kasi kapag ka napuno nyo yung isang pot ng snake plants, kunyari, halimbawa, meron kayong sabihin nating terrace or kaya lanay or kaya backyard na gusto nyong lagyan ng halaman, ito yung isa sa pinakamaganda, lalo na kung tinatamaan ng direct sunlight. Kasi doon mas kumakapal to kapag ka nakapat. Pwede naman siyang itanim sa ground, kaya lamang hindi natin ito kasi aggressive, invasive itong mga halaman na to. Kaya ang mangyayari dyan is kung saan-saan sila uutlaw, kung nakadirect sila sa ground nakatanim. Kaya mas maganda kung halimbawa sapat. And mas advisable kung concrete pot or terracotta pot yung ating gagamitin. Dahil kung halimbawa plastic pot lamang, sigurado ko sa inyo nasisirain yan or kayang sirain. Lalo na ngayon yung mga plastic pot na lumalabas ngayon, medyo may kanipisan na. And syempre, kapag nakabilad sa araw ulan yan, medyo humihina or lumulutong yung plastic pot and ang tendency is nasisira ng snake plants yung plastic pot na pinaglalagyan. Kaya mas maganda, mas makokontrol nyo doon sa area na gusto nyong pagandahin yung snake plants kapag nakalagay siya sa mga matitibay na pots. And ito kasi, kaya siya kasama for 2024 ay nakakapagtaboy daw ng negative energy ayon sa feng shui. Kaya gustong-gusto nila itong isama sa loob ng bahay nila and even sa mga bakura nila. Kaya kung halimbawa mahilig kayo sa snake plants, ito na yung isang pagkakataon para mag-collect pa ng mas maraming varieties. At yun nga pala, dahil ang snake plants, magsasawa ka or maraming varieties yung pwede nating pamilihan dito. At yun nga, since aggressive, invasive itong mga halaman na to, hindi natin siya masyadong nakikitang ginagamit sa mga landscaping project. Maliban na lamang kung halimbawa yun nga, nakadisplay sila sa pot. Sa kawa, siguro pwede. Pero yung sasabihin mong i-incorporate mo, isasama mong ka-combination, hindi masyado. Kasi yun nga, kung saan yan lalabas, masisira yung design ng landscape mo. So, susunod naman sa ating list, ito naging medyo specific to, hindi lamang siya yung lahat ng varieties, kundi yung tinatawag natin na golden pothos. Pagdating naman dito sa golden pothos, ito kasi daw ay nag-create or nag-i-encourage, nagyayakag ng positive energy sa inyong bakuran at saka sa loob ng bahay. So, ito, medyo tricky ito. Dahil pagdating sa mga golden pothos, ito kadalasan, kung halimbawa naghahanap kayo ng mga trailing plants. And ito, isinama natin sa listahan natin. Although, more on sabihin nating indoor plant siya. Kasi may mga areas, may mga projects kami before, in the past, na yung tipong maraming puno. So, kung halimbawa naghahanap ka ng mga trailing plants na gusto mong i-attach or pagapangin doon sa mga puno na malapit sa'yo o sa mga bakod na shaded naman, pwedeng-pwede itong mga golden pothos. Kasi yun talaga yung yun talaga yung environment niya. Kaya nga siya nagte-trail kasi doon siya kumakapit, gumagapang sa mga puno, sa mga branches, sa mga trunk, hanggang sa ma-reach niya yung pinaka-top. And ito, ang maganda mo kasi dito, yung color niya. Hindi siya green. Kumbaga parang yun nga, may pagka-golden, may pagka-yellowish para at least pambasag, pang-accent, pambasag ng kulay. Hindi puro green yung nakikita mo. Kaya yun yung isang maganda dito sa mga halaman na to. And ito palang golden pothos ay nagbibring din ng wealth at good luck sa mga nag-aalaga ayon sa feng shui. Kaya maganda siyang ipalibot sa sa bahay natin o dun sa bakura natin. And pwede rin naman na halimbawa kung ayaw natin na pagapangin siya sa puno, pwede naman na tayo ay magsabit naman at hayaan nating mag-trail pa ibaba yung mga golden pothos natin. So yun, parang at least mas maging lively yung mga tawag dito, yung mga natin, yung mga puno natin kasi hindi lang siya kunyari halimbawa medyo kokonti yung dahon, marami yung branches, pwede tayo mag-display nito. Ang susunod naman sa ating listahan ay yun namang tinatawag na Boston Fern. Pagdating dito sa Boston Fern, eto, talagang naglagay kami, hindi ko alam na nakasama siya for 2024 na Lucky Outdoor Plants. Pero yun nga, yung isang na landscape namin is maraming puno sa bakuran
And syempre, yun nga yung katulad ng binanggit natin kanina sa mga golden photos, ginawa talaga namin. Gusto ni owner na merong nakahang na mga fern doon sa kanyang mga puno na nagsiserve as additional decoration. Hindi bare na bare yung mga branches na makikita mo. And napakaganda. Kung halimbawa, ganun yung yung bakuran ninyo, maraming puno, pwede nyong gawin na mag-display tayo ng mga ferns, Boston ferns, sa mga natin, sa mga branches natin. Kasi daw ito ay nagbibring ng luck din ayon sa feng shui at saka nagbibring din ng positive energy at nagtataboy din daw ng negative energy ayon yan sa feng shui. Diba, naghahanap kayo ng pwedeng pangsabit, dalawa na yung meron tayo dito sa listahan natin. Golden photos at saka itong Boston fern. And siguro medyo worry na lang natin dito, wag natin masyadong kakataasan. Kasi yung pagdidilig, yung mahirap dito sa mga Boston fern na to kapag medyo mataas yung pagkakakabit ng ating mga halaman. And ang susunod naman sa ating listahan, lucky house plants, lucky outdoor plants, indoor plants, maaari bang mawala yung pakira or yung money tree? So ito, hindi siya talaga nawawala. Tulad ng jade plant, hindi siya nawawala. Tsaka ng lucky bamboo, yearly kasama siya. Ito ay one of the most favorite plant pagdating sa mga feng shui. Based na rin yan sa pangalan niya siguro na money tree. Kaya yun, lagi siya talagang kasama kasi nagbibringa ng wealth at saka ng luck sa mga meron ito. So ito, nauso, ito actually talagang outdoor siya kasi nagiging puno to. Nagiging puno talaga siya. So, naging uso, naging popular since money tree nga, since lucky house plants nga or lucky plant, i-display siya sa loob ng bahay. Kaya kung halimbawa, ilalagay natin siya or meron tayo sa natin, sa bakuran natin is walang problema. Maganda itong pang-display. At saka ito, since nagiging puno siya, kung sabihin natin lawad or open yung area mo, yung space mo, kung magiging puno siya, nakakapagbigay siya ng shade, at least ng lilom doon sa spot o sa area. And hindi naman siya yung sasabihin mong puno na sumisira ng mga concretes kasi matagal na kaming meron ito and hindi naman siya ganun. Tsaka hindi kumakapal ng sobrang kapal yung trunk niya. Maliban na lang siguro kung sobrang tagal na or sobrang tanda na nung money tree. And yun nga, pwede rin natin sigurong i-incorporate ito sa mga kasi ginawa namin to. Although sa landscaping project namin, doon sa pang-corner siya, so kahit maging puno siya, walang problema. Ang ginawa pa nga namin is yung mga variegated na mga money tree yung inilagay namin. And yun, okay naman, nagtatrive naman talaga siya. Wala kang aalalahanin kasi ito, kapag ka naging puno na itong mga money tree mo, tawag dito, hindi mo na halos kailangan diligin yung mga yan. Kaya niya na mabuhay kahit hindi dinidilig. Ang na lang dito is kung ano yung gusto mo, kung halimbawa gusto mo makontrol yung paglaki, syempre ilagay natin sa concrete pot. Yun yung kadalasan, yung mga variegated ones, sa malalaking pasuyan nakalagay minsan sa mga pinutol na drum yan naka-display or nakalagay eh. So yun, and may mabibili pa rin naman tayong mga braided nito. Kung halimbawa gusto mo ng design na pang decor, meron niya na around siguro 5 feet yung height, tapos medyo makakapal ng konti yung ibinraid na mga pakira or money tree. So depende na lang kung ano yung preferred ninyo na design or kung gusto nyo puno lamang. Wala din problema. Ang susunod naman sa ating listahan ay itong mga rubber tree. Pagdating dito, nakakapagbigay din kasi siya ayon sa feng shui ng wealth, ng prosperity, at saka ng happiness. So, yun yung ayon sa feng shui. And itong mga rubber tree, pwede siya sa labas kasi nagiging puno siya. May yung mga rubber tree namin, nasa labas na siya. Although, ito, ang nakukuha niya lamang, since maliit lang yung bakura namin, yung space namin, sa gilid ng bahay, ang nakukuha niya, morning sunlight. Sabihin na natin hanggang noon, kaya or tinatamaan siya. As long as kaya niya nang i-tolerate. Katulad ng ibang halaman na nabanggit natin dito, kapag ang rubber tree mo ay binili mo na nasa shaded, nasa loob ng parang garden center, garden shop, huwag kang mangangahas na ilagay kagad siya, i-display kagad siya sa bakuran mo. Kasi ang mangyayari talaga niyan, papangit. Magkakaroon ng mga dot-dot, magkakaroon ng parang kalawang yung mga dahon, natutuyo, pumapangit talaga, sayang naman, lalo na yung mga, yung mga black prints natin. So yun, and mas madaling masunog yung yung tineki na rubber tree, sunog kagad ang dahon yan. So, kailangan ito i-strain pa konti-konti, ilang oras ibibilad mo, kaya morning muna, direct sunlight, hanggang sa unti-unti nakakapag-adapt siya, kaya niya nang i-tolerate yung full sun. So, ito,
Although hindi pa ako nakakagamit nito sa landscape. Hindi kami nangangahas na maglagay nito sa ground kasi nga alam namin na ang rubber tree is talagang nagiging puno siya. So kapag napabayaan natin to at hinayaan nating lumaki at lumago, ay nako, yung ugat niyan gagapang. Imagine niyo yung rubber tree ko na lang sa bahay na nasa big pot. Nakalagay siya sa concrete, hindi ko siya inirepat ever since. Pero malaki na kasi yung pot na pinaglalagyan niya. Siguro yun na yung biggest pot na kaya kong i-provide para sa kanya. O, okay naman, nagtatribe naman siya. Yun pala, kaya sabi ko, ang galing hindi na natitigil yung growth niya. Yung pala, yung yung ugat niya is nakalabas na doon sa drainage hole at gumapang na papalabas ng pot papunta doon sa ground. Kaya parang nagkaroon siya ng access na sa mas maluwang na lupa, kaya mas bumibilis or hindi tumitigil yung paglago ng rubber tree ko. And napakagandang pang display sa bakuran, lalo na kung halimbawa medyo shaded nga yung area, gusto mo ng kung halimbawa gusto mo ng variegation o ng pambasag ng kulay, may tineke naman tayo. O kaya kahit pa yung sabihin nating black prints, kasi green karamihan ng halaman. Kung maglalagay ka niya ng black print sa isang area, ay magiging focal point din yan ng ating garden o ng ating mga bakuran. And yun lang, kapag ito ay nakapag-adapt na sa environment na meron siya, madali na siyang mabuhay, makikita mo na lang patuloy ang pagkakaroon niya ng dahon. Isang maganda mo dito, kayang-kaya mo siyang paramihin, palaguin, pakapalin kasi madaling i-propagate itong mga rubber tree na to. And kung halimbawa naghahanap kayo, hindi kayo marunong na mag-propagate ng mga rubber tree, may mga video or vlog tayo sa YouTube channel natin na pwede niyong puntahan at panoorin kung paano namin pinopropagate yung mga rubber tree na yan. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.